gitna ng paglilitis ay hindi napigilang mag-react ng mga nasa Senate gallery matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na sana'y hindi one-sided ang prosekusyon. Inusisa naman ng ibang senador ang mga posibleng may alam kung may kinontrata nga si Vice President Sara Duterte para pumatay kay Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Senado, nakatutok si Joseph Moro. Joseph! Vicky, tanong nga nitong si Senate President Sherwin Gatchalian kay NBI Director Melvin Matibag, sino ba yung mga sinasabi nyo na mga persons of interest na posibleng may alam o sila mismo yung assassin na kinontrata nitong si Vice President Sara Duterte? Sagot ni Matibag, 20 po yan at sila po, ilan sa kanila ay posibleng mga miyembro ng sariling security group ng Vice Presidente, ang Vice President Security Group. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasama. Interesado ang mga senador sa sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga napupuruhan na sila ng mga posibleng may alam sa umano'y pagkontrata ng bise sa assassin. Sabi ni Matibag, mula sa network ng mga maaaring kontratahin ng bise, nasa 20 katao na ang kanilang tinitingnan. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Ba't sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tutumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sa interjection ni Senador Robin Padilla, ipinunto nito sa prosekusyon na huwag daw magsama ng mga testigong may kinakaharap ng kaso gaya ng 2 naunang testigo ng NBI na sina Special Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, bagay na pinabulaanan ng prosekusyon. Pero habang sinasagot ni Padilla, si Lead Prosecutor Jervy Luistro nagkaroon ng reaksyon ng ilan sa mga nasa gallery na hindi nagustuhan ng senador. Isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso. I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Hindi po sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was interrupted. Pinakalma na lamang ni Escudero ang 2 panig. Ang seryosong paglalakay ng umano'y assassination threat ng Vice Presidente na nililitis ng Senate Impeachment Court, nakahinga na lamang ng konti na mabaling ang pansin ng mga senador, hindi sa mga prosekutor o depensa, kundi sa bel. Sa nasa 5 oras na halos dire-diretsong pagdinig ng Senate impeachment trial, sinusubukan ng korte na hindi ito maantala. Ang solusyon, bel. Ito ay para sumunod sa itinakdang 2 minuto ang mga nagtatanong o nagsasalitang senator judge. Pero reklamo ni Senator Raffy Tulfo, hindi naman lahat raw yata nakakatikim ng bel pagkatapos ng 2 minuto. Nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Ako, ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Paliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero, pag kailangan naman mag-extend ay pinapayagan. Kaya ang ilang mga senador tulad ni Senador Bongo, conscious na sa oras. Huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir?
Ubus na yung Thank you. oras ko. So nag-ring na yung bell. I will be loyal. I will follow this. Si Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o grave threats at inciting to sedition laban sa Vice-Presidente. Pero matagal pa matatapos ang impeachment trial dahil may 3 iba pang articles na ipipresenta ang prosekusyon. Sunod na tatalakayin ng Article 1 ang hindi wasang paggamit ng confidential funds na pinaglaanan ng prosekusyon ng 31 araw para sa presentasyon pa lamang ng mga testigo at ebidensya. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well. Vicky, may paalaala rin ang Senate Impeachment Court doon sa mga abogado ng defense at ng prosecution. Dalawa yan, si Atty. Michael Poa at saka si Atty. J. Tolosa na abogado na spokesperson pa na umiwas doon sa paglabag sa sub judice. Ito yung pag-comment o pag-argue sa labas ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga merits ng kanilang kaso. Sabi ni PO o Presiding Officer Chis Escudero doon sa dalawa, minomonitor namin ang mga sinasabi nyo sa media. Vicky. Joseph, di ba may sinabi si Senator Judge Robin Padilla na sana raw ay wag one-sided ang prosekusyon? Pwede ba yun? Sila na nga yung umuusig sa Vice-Presidente, di ba? May sagot ba rito ang prosecution team? Yan ang punto nitong si lead prosecutor, Congressman Jervy Luis. So, imposible naman yon. Yung kanilang ang prosecutor ay may hawak o may dalang kaso sa Senate Impeachment Court na kontra sa Vice-Presidente. Ayon dito kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, ang prosecutor ay para sa prosecutor, ang defense ay para sa depensa. So, talagang ganito ang mangyayari. Adversarial, kumbaga magkalaban sila, so hindi naman kaya kahit pilitin na maging neutral ng prosecutor kasi laban talaga kay Vice-Presidente yung inilalaban nilang kaso, Vicky. Joseph, tapos na yung pagtalakay nga sa Article 4, no? Ano-ano ba yung mga pinaka-importanting puntos na dapat i-consider ng mga senator judge oras na mag-decide sila sa article na ito? Vicky, bago natin sagutin yung tanong mo ay paalaala, ito ay ang naririnig pa lang natin sa ngayon ay ang posisyon ng prosecution. So ang posisyon ng prosecution dun sa Article 4 na grave threats, ang sinasabi nila sa pamamagitan ng kanilang 3 witness, yung mga statements nitong si Vice President Duterte ay hindi lamang mga simpleng statements. Plano yan hindi magandang plano laban sa presidente at naglalagay sa alanganin sa seguridad level ng national security threat. At yung mga statements na yan na national security threat ay isang impeachable offense. Isa yan ang posisyon ng prosecution so far as Article 4 is concerned. Pero may magkakaroon ng pagkakataon yung defense na magpresenta ng kanilang sarili mga testigo at mga witnesses at mga dokumento para kontrahin yan. So medyo matagal pa, Vicky. Ang gagawin ay 4 articles, prosecution and then evidence ng defense. Tapos dun pa tayo sa dulo magde-decide yung mga senator judges, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.